Patay ang isang Pinay sa China matapos magsalpukan ang ilang sa Tiananmen Square. Tiniyak naman ng otoridad na pananagutin ang nasa likod ng nasabing insidente. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Foreign Affairs Assistant Secretary Raul Hernandez. Magandang gabi po, Asek Hernandez. Magandang gabi po naman, Attorney Mark. Good evening. Asek, ano po ang pinakahuling update mula sa China? Well, kaninang umaga na bisita ng ating mga representatives o officials ng ating embassy sa Beijing, yung tatlong mga Filipinos na nasaktan at nasugatan doon sa car crash kahapon sa Tiananmen Square. At yung tatay at yung tuwang anak na babae ay nandoon pa sa Tongren Hospital, pero stable naman yung conditions nila. At yung kanilang nanay ay isa nga doon sa mga namatay at nandoon sila sa Beijing Hospital. Dinala siya sa Beijing Hospital, pero later on nag-succumb din to her injuries at namatay. Asek, meron tayong nababasa sa maraming news sites na meron daw pong news blackout, kaya labas ang detalye ng aksidenteng ito. Paki-explain po, ano po ang nangyari talaga? Nakasakay po ba ang ating kababayan sa isang sasakyan? Nakatayo bilang isang turista? Well, mga turista itong mga kababayan po natin, at ang sabi po ng isang Pilipino doon na injured ay kalalabas lang nila doon sa Forbidden City, at then dumating yung kotse at natamaan po sila, at masyadong mabilis yung kotse at tumilapon po sila pagkatapos na mabangga sila ng kotse. Asek, nabigyan na po ba natin ng tulong legal? Aside from yung medical health na atin na pong nabanggit, ito pong tulong legal, yung proseso para managot po yung nakakos nito accident na ito. Sa ngayon po, nakafocus yung ating embahada sa pagbigay ng immediate na tulong doon sa ating mga kababayan at doon sa kanilang immediate repatriation. So doon muna tayo nagko-concentrate na dapat matulungan natin sila sa kanilang immediate needs, at yung kanilang immediate repatriation. Asek, maiba po tayo, meron daw pong Pinoy na nawawala sa Gulf of Mexico. Ito daw po ay isang welder. Ano po ang huling balita mula sa Gulf of Mexico? Well, so far, ang sabi ng ating konsulado doon sa Chicago, na patuloy pa rin yung search and rescue operations ng United States Coast Guard at doon sa paghahanap ng ating kababayan na nahulog sa Gulf of Mexico last Sunday. So we are hoping na mahanap pa rin yung ating kababayan doon, at kung maaari, lalong-lalo na kung malaman natin kung ano ang kanyang kalagayan. Sa ilang mga insidente dito sa Gulf of Mexico in the past, Asek, hindi muna natin inaabisuhan ng pamilya until we're certain of the facts. Sa punto ba ito o sa kasong ito, inabisuhan na ang pamilya na ating kababayang welder? Well, I understand na naabisuhan na po yung pamilya ng ating kababayan na nahulog doon sa Gulf of Mexico habang nagtatrabaho siya sa isang offshore oil rig. So ang importante na lang malaman natin yung developments ng search and rescue operation. Maraming salamat po sa inyong updates, Asek Raul Hernandez. Salamat din po. Thank you.